Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa itong maiksing video clip lang ito. Part lang ng mahabang speech ni Sara sa isang rally. Hindi ko alam kung ito yung rally sa Australia o sa the Netherlands. Basta sa ibang bansa ito. Nagsasalita siya doon. Sabi niya sa mga overseas Filipino workers o overseas Filipinos na mga DDS, ina-agitate niya. Ang mga overseas Filipinos na mga DDS, sinasabi niya na bias ang ICC, ang International Criminal Court. Piplay ko mamaya, hintayin nyo. Ngayon, sabi ni Sara, bias daw ang ICC kasi ang mga kinakasuhan lang daw sa ICC, mga Africans, mga leader ng Afrika, o kaya sa Asia. Sa katunayan, ang kanyang ama daw na si Digong, ang unang ICC, ang unang Asian na nakasuhan sa ICC. Pero wala daw nakasuhan na galing sa Western countries. Ibig sabihin, walang nakasuhan na puti. Walang nakasuhan na puti o galing sa Western countries. Ang ICC daw bias. Ang mga kinakasuhan lamang daw dito ay yung mga leader ng mga bansa sa Afrika. Ngayon daw, Asia. At ang kanyang ama na si Rodrigo Rua Duterte, ang unang Asian. Totoo ba ang lahat ng ito? Hindi. Sa totoo lang, disinformation, fake news, misinformation yan. Hindi totoo yan. Agoy, aray. Hindi totoo yan, mga kabunyog, mga kababayan. Nagtuturo ako ng human rights at international humanitarian law. Kung estudyante ko ito si Sara Duterte, bagsak na ito eh. Parang hindi ito abogada. Imagine niyo, sasabihin niya yung ganun. Mga kabunyog, mga kababayan. Ito, pakinggan natin yung sinabi niya. Ito. Sige, banat, sabi ni Sara. Yung mga garapata dyan, magsawa kayo dyan, mga bobo. Si PRD lang ang first Asian na kinasuhan ng ICC. Really? And so, we ask, bakit walang Western cases? Diba? Attorney Recto. Narinig niyo, mga kabunyog, Yan. Bias ang ICC, sabi niya. Ang mga kinakasuhan lang dito ay mga galing sa Afrika. Yan, sinagot na nga ni Amparo Azares. Bakit si Putin? Tama nga. Yan din ang sasabihin ko mamaya. Mabuti pa si Amparo Azares, mas magaling pa kay Sara. Imagine niyo, tama po yung punto niyo, kabunyog Amparo Azares. Si Putin may kaso may warrant of arrest. Ano ba si Putin? African ba si Putin? Yun. Tama po yung punto ninyo, kabunyog Amparo Azares. At saka, sa totoo lang, ang unang Asian na nakasuhan, sila Netanyahu. Sila Netanyahu. Aray. Kinasuhan si Benjamin Netanyahu, inisyuhan ng arrest warrant ng ICC, pati yung kanyang dating defense chief na si Gallant, pati mga commanders ng Hamas sa Palestine. Kinasuhan din sila. Yung mga nakakumit ng mga genocides, crimes against humanity, galing doon sa Palestine, yung mga Hamas commanders, at saka si Netanyahu at yung defense chief niya na si Gallant, nakasuhan ng ICC. Anong bansa ba ang Israel? Anong bansa ang Palestine? Asia yan. West Asia. Ay, ito talagang si Sara Duterte. Ay, Sara. Mag-review ka ng history, geography. Paano Tragis, parang sinabi din niya kay Robin yun Sinabi din kay Robin, sinabi kay Bato. Mag-review kayo ng history nyo. History nyo bago kayo dumaldal. Tragis. Sa public international law, international humanitarian law. Di ba? Pakinggan nyo ulit yung sinabi niya. I-play ko ulit. Sige. African countries. Si PRD lang ang first Asian na kinasuhan ng ICC. And so, we ask, bakit walang Western cases? Diba? All African countries. Ayan bakit na walang Western cases? Naghahanap ka ng Western cases, Sara? Ito, bibigyan kita. Alisin ko nga muna yung title natin para makabuelo tayo. Ayan. Sara, bibigyan kita ng Western cases, Sige, go. Ito. Basta talaga mga Duterte.
Baligtad ang utak, mga kabsat. Magkakapatid, lahat balibaligtad. Yan, mga kabunyog, ipakita natin sa kanya. Sige, attorney, nandito lang kami, nakikinig at nanonood. Shoutout sa 200 viewers. Sara, situation in Ukraine. ICC judges issue arrest warrants against Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Alexeyevna Lyuba-Belova. Yun, mga Russians yan. Western yan. Puti yan. Sara Duterte. O paano mo nasabing walang mga cases na involve ang mga puti, Western? Yan Bakit nakasuhan si Putin? Kasi may nakumit siyang mga war crimes. Bakit war crimes? May gera ang Russia at Ukraine. Russia at Ukraine. Anong ginawa ni Putin? At saka itong kasamahan niyang nakasuhan, yan si Maria Alexeyevna Lyuba-Belova. Ang ginawa nila, yung mga bata galing sa Ukraine, mga children, dinadala nila sa Russia. Ewan kung anong gagawin nila dun sa mga bata. Titreningin yata, tapos pagdating ng panahon, ilalaban sa Ukraine. Hindi na. Kinuha ang mga bata, tama si Agustin Mondragon. Kinuha ang mga bata. Dahil diyan, nakasuhan si Putin sa ICC ng war crimes. Ayan. Yan. Paano mo masasabi ngayon yan, Sara, na walang nakasuhan na Western? Walang Western cases. Ang Ukraine saka ang Russia, Western yan. Western countries yan. Bagamat ang Russia may bahagi na Asia, pero malaking bahagi ng Russia, Asia ay Europe, Eastern Europe. Western country yan. Paano mo yan Sara Duterte? Paano mo sasabi yan na walang kaso sa Western countries? Attorney, di nga niya alam. Okay. Daldal lang nasaan alam ba ang niya. Russia? Ito. Russia or the Russian Federation is a country spanning Eastern Europe and North Asia. It is the largest country in the world. Kita mo? Ibig sabihin, ang malaking bahagi ng Russia nasa Eastern Europe. Ang Eastern Europe yan, di po Western yan. Pero may mga bansa, may mga bahagi ang Russia na bahagi ang North Asia. Kaya actually Europe and Asia ang Russia. Pero si Putin puti, Western. Paano mo ngayon masasabi yan, Sara Duterte, na walang kaso na Western? Kaya mali yung mga mali yung mga kinakalat mo, disinformation. Yun. Sabi mo si Duterte ang unang Asian. Nauna yatang inisyuhan ng arrest warrant si Netanyahu Kasi sila Netanyahu sa kasigalan, saka yung Hamas commander. Nauna. Kasi si Duterte na-isyuhan ng arrest warrant March 11. March 7 yung pitsa. Pero inaresto si Duterte March 11. March 7 yung pitsa ng kanyang arrest warrant. Kaya hindi lang si Duterte ang Asian. Si Netanyahu din. Ang Israel ay bahagi ng Asia. Pati ang Palestine. Kaya mali-mali ang data mo, Sara Duterte. Mali-mali. Maling-mali talaga. Sige, durugin mo, attorney. Ang ICC hindi bias. Hindi yan bias sa kung Western or Asian or African. Kung saan may mga mga kaso ng mga war crimes, genocide, hinahabol yan ng ICC. Si Putin ay puti. Si Netanyahu ay Asian. West Asia. Nasaan ba ang Israel? Itong Israel. Is Israel part of Asia or Europe? Israel, officially, the state of Israel is a country in West Asia. It shares borders with Lebanon to the north, Syria to the northeast, Jordan to the east, Egypt to the southwest, and the Mediterranean Sea to the west. Asia ang Israel. Kaya paano mo masasabing parang ang pinapalabas ni si Duterte lang yung Asian? Hindi. Saka mas nauna pang, ang alam ko, naunang na-isyuhan ng warrant of arrest si Netanyahu. Naunang na-isyuhan ng warrant of arrest si Netanyahu. Kaya lang hanggang ngayon, hindi pa rin na-aresto. Hindi lang si Netanyahu, pati yung Hamas. Kasi pareho nakakumit ng mga war crimes at genocide. Mag-Israel, mag-Palestinians, naka-create na naka-commit ng war crimes kaya pareho kinasuhan. Yan, pareho yan, mag-Palestine, mag-Israel, Asia yan, Sara. Kung ikaw yung estudyante ko sa sa international law, public international law, ay bagsak. Bagsak na ba? Bagsak, mga kabunyog. At saka nung mga panahon na wala pang ICC, kasi ang ICC 2012 lang yan. International Criminal Court 2012. Pero nung mga panahon na may mga nakukumit ng mga war crimes, genocide, international crimes against humanity, ang halimbawa, nung panahon ni Hitler,
Matapos ang World War II, yung mga Nazi na buhay pa, mga war criminals, inaresto sila at nilitis. Yun, wala pang ICC noon. Kasi 1946 yan, 47, 48. Ang tawag doon, Nuremberg Trials. Ayan o. Ayan. The Nuremberg Trials. Bakit Nuremberg Trials? Kasi doon nilitis sa Nuremberg, Germany. O yan. Wala pang ICC noon. Pero kahit puti ka, tulad yan, mga Germans, mga puti yan, nilitis yan dyan dahil sa crimes against humanity, war crimes, genocide. Imaginin mo, 6 million Diyos ang pinatay ng mga Nazi. O nilitis sila dyan. Wala pang ICC yan. O, dito naman sa Asia, yung mga atrocities ng mga Hapones, di ba? Marami silang minasaker, ni-rape, mga war crimes. Nilitis din sila. Ang tawag naman doon, Tokyo War Crimes Trial. O yan. Yan yun. Kaya yung mga international na ano na yan, yung mga war crimes, crimes against humanity, genocide, kahit nung mga panahon pa, nililitis na yan. Wala pang ICC. Walang pinipili dyan. Mag-Asian ka, magputi ka, mag-European ka, mag-Asiano ka. Wala. Basta't mayroong nakukumit na war crimes, genocide, crimes against humanity. O, yan. Nung yung nangyari sa Kampuchea, o sa Cambodia, yung mga Khmer Rouge. Ito yon. The Khmer Rouge Trial. Sila Pol Pot. Yan. The Khmer Rouge Tribunal. Nag-create din ng wala pang ICC noon. Alam niyo mga kabunyog, yan na nga yung precursors. Ibig sabihin yan yung pinagmula ng ICC. Bago ang ICC, mayroong mga nangyayari ng war crimes, genocide, crimes against humanity. Ang nangyayari, nagki-create ng mga courts kung saan-saan nangyayari yon. Nuremberg Trial, Germany. Tokyo Trial sa Tokyo, Japan. Tapos ang Khmer Rouge Tribunal, doon naman sa Cambodia. Pinupunduhan yan, ginastusan yan ng United Nations. Tapos kanina may nabasa ako, doon naman sa Yugoslavia. Nag-create na naman doon ng Special Criminal Court sa former Yugoslavia, sila Milosevic. Kaya lang, ang nakita na ngayon ng United Nations, bakit hindi magkaroon ng permanente ng Criminal Court, International Criminal Court, para hindi na nagki-create ng mga tribunals, criminal court sa kanya-kanyang bansa. Para kung may nakakumit ng crimes against humanity sa isang bansa, arestuhin na lang siya, dalhin siya sa The Hague, the Netherlands. Doon siya litisin para hindi magulo at hindi magastos. Mahirap mag-set up ng mga special international criminal court doon sa mga bansa na yan. UN ang nagpapatakbo niyan at gumagastos. Ang mga staff niyan, ang mga lawyers, ang judges. Kaya ang ginawa, nagkaroon ng konbensyon ng mga bansa na magbuo na ng International Criminal Court. O yan na yung ICC. Ang treaty na nag-create niyan, yung Rome Statute, Rome Treaty. Yan yung history niyan. Kaya, yung mga sinasabi ni Sara na mga kaso, wala pa man na ICC, wala pang ICC, kung saan may mga malulubhang krimen sa mundo, war crimes, genocide, crimes against humanity, nililitis yan, walang pinapalibre dyan. Nung nabuo ang ICC, yun na nga, ang naunang mga nakasuhan, mga Africans, kasi marami doon yung mga genocide, mga crimes against humanity. At ngayon nga, itong Pilipinas, kaya nga nakakahiya sa Pilipinas. Nakakahiya. Kaya yung mga sinasabi na yan ni Sara, hindi totoo yun. Ang sinasabi niya, bias, na ang ninilitis lang daw, ang mga kaso lang daw dyan ay sa ICC ay limited sa mga Africans. Ngayon daw Asians, wala daw puti. Wala, hindi totoo yan. Kaya yung sinabi kanina ni Sara, dinurog natin. Dinurog natin. Pakinggan uli natin yung sinabi niya. Durog na, attorney. Si PRD lang ang first Asian na kinasuhan ng ICC. And so, we ask, bakit walang Western cases? Diba? All African countries. Si PRD lang ang first Asian na kinasuhan. O yan mga kabunyog, sinagot natin yan. Dinurog natin yung disinformation ni Sara. Paano mga DDS? Paano na mga DDS? Paano DDS? Maniniwala na naman kayo kay Sara? Ay, panatiko sila to. Awan ko sa inyo. Sabi ni Sara, yung mga stupid daw, yung mga bobo, intellectually challenged. Yun yung ginamit niyang term. Siya yata yung intellectually challenged Siya yata yung intellectually challenged. Ay mga kabunyog, alam nyo, napapagod ako kapapaliwanag ng mga ganito kasi gusto kong makatulong na mamulat ang ating mga kababayan. Ang hirap ng paniwala sa mga Bakit alam ko to? Kasi nagtuturo ako sa College of Law.
mayroon kaming subject na human rights at international humanitarian law. Yan yung mga tinuturo ko. Yung mga ganyan. Kaya ang history ng ICC, ganyan yan. Kaya imagine niyo, gusto ni Sara, dapat daw palayain si Duterte. Hindi pa naman daw convicted. Hindi pa naman daw convicted. Bakit daw ayaw bigyan ng interim release? Sabi ni Sara, bakit? Simple ba ang kaso ni Duterte? Crimes against humanity yan Kaya nga. Hindi naman simpleng kaso yan. Mas malala pa yan sa murder. Ay kung dito nga sa atin sa Pilipinas, ang murder, ang rape ay no bail na. Ay yan pang crimes against humanity. Di ba? Sangkatauhan. Oo. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Yan, sa totoo lang. Yan ang mahirap eh. Kaya ito, anyway, at least sana nakatulong itong discussion ko nito. Okay? Yes, attorney. Maraming magandang gabi sa inyong lahat. Abangan ninyo 8:30 kami ni Ronald Llamas mamaya. Hindi, 9:30 may kwan kay Ronald Llamas Kaso nga lang, wala eh. Sige, silipin. Okay na, salamat attorney pero sige, sisilipin namin ngayon. Naka-live yata naka-live Ronald Llamas. Kailangan. Saw tayo. Okay, so mga natutuwa dyan, press 1 mga kabsat kay Attorney Recto. Napaka enlighten ang kanyang topic na itong si Sara ubod talaga ng kasinungalingan.